We are at the Boston Public Garden. Siyempre, ang dami naming memories dito. Magandang lumakad-lakad ka dito. Mai-inspire ka. Okay lang. Hindi siya matapang. Hindi siya ina-expect ko kasi na Turkish coffee yung ipaglalaban ako. Siguro this is yung parang customized for the American, yung kanilang yung preference. Pero masarap ha, don't get me wrong, masarap siya. Kinulang lang sa tapa. Pero masarap yung kape and very aesthetic look. Ito, gusto mong i-try? Ano to? Ano yan? Apple, celery, carrot. Lasang fresh. Ayan na yung food. So, magbe-breakfast tayo dito sa Cafe Landwehr na meron para mga Middle Eastern specialties. Look, ganda ng kanilang Benedict, croissant Benedict, pancake na ang fluffy-fluffy. And ito daw yung signature breakfast. Ito ba, parang potato? Potatoes. Parang may molder yung pancakes. Parang mamon. Maganda yung pagka-fluffy niya. Masarap. Sarap. Tikman mo rin siguro to, yung pita. And anong gusto mong i-try? Yung hummus. Masarap. Ako, i-try ko tong parang yogurt. Ang sarap. Parang rich ng flavor nila. At saka may yung olive oil nila, lasang authentic. We will enjoy! We are at the Boston Public Garden. Founded in 1837, this is also the oldest botanical garden in the United States. And ang pinakamaganda dyan, wala pong bayad ang pagpunta dito. Ang ganda-ganda. Although ngayon po, since it's summer, nagtag-ulan, mukhang natunaw yung mga tulips. Kapag spring, punong-puno po ng tulips ito. And isa pang magandang season na bisitahin ito, fall and winter. In short, sa lahat ng season, 'di ba? Malaati V for all seasons. Magandang bumisita dito. And nasa gitna ito. Sa likod po nito yung Boston Common, yung pinuntahan natin kahapon. And dito sa bandang right side, pag nakaharap ka dito sa gate, maglalakad tayo papunta sa Beacon Hill. Doon yung lugar ng mga alta, ng mga old rich dito sa Boston. May mga old houses, old mansions, at syempre, may mga magagandang bilihan ng pagkain. So doon tayo sunod dahil bilad na bilad tayo dito sa araw. Pero ang ganda, di ba? Diba? Behind the statue, you can see the building. Yes! Parang ang Boston kasi is you see the contrast ng old and new. And ang pinakamaganda dito na mapapasana all ka, they are able to preserve yung mga old structures, old sites, and nagtayo sila ng mga bago pero walang nasira, walang isinantabi. 'Di ba? Ang ganda.
Hello! So, nandito na tayo sa Beacon Hill. Just 5 to 10 minutes walk galing sa public garden. So, itong Beacon Hill po, ito ay lugar ng mga alta. Yung mga old rich dito sa Boston, dito sila may mga mansions. Makikita nyo yung mga yan, akala mo luma sa labas, pero ang loob po niya, nako, malapalasyo, bongga. And etong tinatapakan ko, this is the famous Acorn Street, considered as the most beautiful street in America. Okay, so pagdating mo dito, syempre pag pagod ka, sasabihin mo, ay, yan na yun. Pero tingnan mo po yung sahig o yung kalsada. O, saan ka pa makakakita ng ganyan? Yung stretch niya galing dun sa baba hanggang sa taas. Ang ganda. It's like you're walking in history. There's a perfect balance of concrete and nature. It's beautiful. Ang maganda sa Boston, para kang nasa Amerika na nasa Europe, na nasa Boston. Alam mo yon, it has its own unique vibe. One word to describe. Ano? Social. Social. Actually, yes, social talaga. So walking around downtown Boston, ito mapapansin mo tong Omni Parker House. This is the home, the birthplace of the famous Boston cream pie. So dito daw po unang ginawa yon. By the way, ang Boston cream pie, pie ang tawag, pero yun po ay cake. Layers of parang soft butter cake or chiffon na merong sa gitna, creme patisserie, pastry cream, and then tatakpan siya ng chocolate icing. Masarap yung Boston cream pie dyan. So I have to convince yung mga kasama ko kung gusto nilang kumain. Kami ni Dayan ang magkasama, ilang beses na kaming kumain ng Boston cream pie dyan. Masarap. Not too sweet. So ang Dunkin' Donuts po, dito din po sa New England nag-originate yon. Ang kanilang pinaka-famous na flavor is the Boston cream pie. So dito talaga yon, inspired by this establishment. Parker House Rolls, dito din. So pag may nabasa kang Parker House Rolls sa mga bakery, dito po yun ang galing. Chiffon or sponge, pastry cream, sponge or chiffon, and then chocolate. And then ito yung Parker rolls na parang dinner rolls. Sarap naman talaga yung Sarap. Mabait sila dito. order. Imagine, ito lang ang in-order namin. Binigyan pa kami ng extra na tinapay. Naawa. Ang sarap. Kasi fresh. We're going to enjoy our Boston cream pie, the authentic Boston cream pie and Parker rolls experience dito sa Omni Parker House. Social na social po dito. Huwag ka ma-intimidate, pumasok. Nakita mo kahit kami mga Pam, nakapamalengke. Sobrang bait nila, tsaka welcome. Diba? Welcoming. From the entrance pa lang, parang naka-welcome agad. Gano'n naman daw talaga yung mga wala nang kailangan panindigan. Kasi institution na talaga to. They welcome everyone. No discrimination. Pag nasa taas ka na, you enjoy the view and you enjoy lifting people. Hindi yung wag na nga, parang baka sabihin Hindi, mabalik na lang tayo. Boston cream pie, kung ano-ano sinabi. Mabalik tayo dito kasi ako first time ko makakain ng totoong Boston cream pie. Kasi ang nakakain ko lang is yung sa Dunkin' Donuts. Bakit totoo din naman yun na ito lang sila unang gumawa, yon is flavor. Pero kasi yun, donut flavor, ito yung as in legit na Legitimate. That's na the cake pala siya. Diba? Akala ko before talagang harap. Ayan, so after dessert, maglakad-lakad tayo. Dito po sa Boston, hindi ka mahihirapang hanapin yung mga historical sites
because of this Freedom Trail. So yung Freedom Trail, nagsisimula po yan sa Boston Commons, dun sa park na pinuntahan natin kahapon. And wala talagang narrative yan na kailangan mauna to, sumunod yon. Not in proper order po yan. Basta pag sinundan mo lang yung red bricks na yan, it will lead you to the historical sites na mga importanteng sites that contributed to what is Boston, what is America today. So nandito sa likod ko, Old City Hall, di ba? And bakit ako na-excite? Kasi may steakhouse. Nabasa ko Ruth Chris. Ito talaga yung pinakamaganda dyan, mga day. Libre. Sundan mo lang yan, maglakad ka lang. 'Di ba? Pero po yung iba pong mga sites, if you want to enter, since these are museums, may mga kung anik-anik, yung iba may bayad. 'Di ba minsan kahit hindi ka pumasok, okay na din kasi if you just want to see. Oo, kung gusto mo lang mag-picture-picture. Kasi tulad dito, very picture. 'Di ba? Ganda-ganda. Okay, 'di ba? Perfect. Perfect. So hindi mo din naman kailangang puntahan lahat, 'di ba? Kung ano lang yung Trip mo. trip mo. 'Di ba? And then if you see something interesting, gusto mong pumasok, then maybe yun yung Goresh ka. yes, so magbabayad ka. Pero yon, the Freedom Trail is free. Yes, it's free. It's free. Hello! Nandito tayo sa Prudential Center, isa sa mga malls na nasa gitna ng City of Boston. Nag-lunch tayo sa Cheesecake Factory and thank you Barrientos family for the lunch. Dati, ano dito eh. Ano? Bago siya pumunta dito, muntik na kami magugas ng pinggan sa Din Tai Fung. Kasi napa-over-order kami. Tapos ngayon ang lilibre na dito sa Ngayon, Boston. No? order all Iba you talaga. can kami sa Cheesecake Factory. 'Di ba? Pagod na pagod at gutom na gutom. So ito, ang ganda nitong mall na to. Imagine, nandito ka sa mall and kita mo ang Prudential Center. Ayan Pagka naiinip ako dati, pakalat-kalat ako dito. Nalungkot lang ako kasi yung ibang mga tindahan na wala na. Well, ganun talaga, 'di ba? Marami talagang naapektuhan ng COVID, ng pandemic. But it's good na buhay na ulit tong mall na to and it's really good to be back. And that Cheesecake Factory na kinainan namin dito sa Prudential, nakapag-celebrate ako ng birthday ko doon. Si Rosette nakapag-celebrate ng birthday. And maganda yung quality Very consistent. Masarap lahat. Kasi Cheesecake Factory, nagva-vary din ang quality, depende sa branch, di ba? Kasi yung sa Hawaii, medyo may hit or miss. Pero open naman sila pagka binanggit mo, inaayos naman nila. Tsaka yung Cheesecake Factory dito, natatandaan ko, yun yung unang kain natin ng Cheesecake Factory na kaya naging favorite. Yes! Always good experience, consistent talaga. Kaya maraming mga memorable na mga moments doon. Sila Tita Pit yata, 'di ba? Yung pumunta din dito yung tita namin from Ohio. Nag-cheesecake Yes, doon din tayo kumain. So very memorable din yung branch. And Na ibigay yun. mong tip na pag sa Cheesecake Factory, lunch time kayo kasi may mga lunch specials. Mas makakatipid. Yes. Tsaka naman siya, sulit na din kasi it's good to share, 'di ba? Family style dining. Sandali, ipakita natin yung magandang interior. 'Di ba? Very dito sa mall na to. Very maaliwalas. Especially now na mainit. So, pwedeng dito ka magpalipas ng oras. Mas malamig.
Oo, magpalamig. Pero hindi mo mafe-feel na nasa loob ka kasi maganda nga yung view. Ayan, so magmimerienda tayo dito sa Kura Sushi kasi nagutom sa pagsha-shopping. So I'm not sure if this is the same Kura Sushi katulad nung nasa Tokyo, pero masaya kasi siya, oh. Yung ano din, may touch screen. Tapos masarap naman yung mga sushi, fresh. Ayan, so we'll enjoy our merienda. Hi! So for our dinner, nandito tayo sa Tasty Burger in Fenway. Kung ang California ay merong in and out, ito naman ang pinagmamalaki ng mga taga-Boston. Kasi parang 15 years ago, may magkakaibigan daw na chefs ang nag-develop ng recipe and naisip na magtayo ng ganitong burger joint dito sa Fenway. And for some time, naging official, official burger ng Red Sox. Oo. Makes sense kasi Ayan lang ang Fenway Park. Dito ka didiretso. Dito ka didiretso. Hanggang 2 a.m. bukas. Kumain tayo dito. Sa labas pa nga tayo nakaupo. Tapos medyo yung parang old school, yung o-order ka dun sa counter. Parang food truck. Diba? Parang ganun yung natatandaan ko before. Pero ngayon, Yes, asensado na, nakaka-LL na. Diba? Ang ganda. So yan, we're going to enjoy, hopefully, ganun pa din. Kasi ang talagang natatandaan ko dito, ang masarap, very juicy. May fry seasoning. Yan natin konti lang. May pa-mayonnaise. nandyan yung parang pouch. Ang sarap ng fries. And meron silang spicy tomato ketchup. Tikman natin. Yung onion ring. Yung ketchup nila, lasang homemade nga. Ang galing, ha? Talagang chef curated. Kasi, pakita ko po sa inyo, naghugas po ako ng kamay, ha? Medium po yung in-order namin. And tignan mo, medium nga. Mamula-mula pa. Ang sarap. Very juicy. Very clean tasting. And wala ko nararamdaman na extenders. So bago po lumamig tong food, ipapakat ko na tong video. Pag nasa Boston ka, make sure to go here. Hindi ka po magsisisi. Kasi it's reasonably priced and very good. We will enjoy! Ayan, for breakfast. Nandito tayo sa Fenway Park. Nag-take out lang po kami ng Dunkin'. Yung kasi ang Dunkin' Donuts, dito talaga sa Massachusetts nagsimula, particularly in Quincy, Massachusetts. And bakit Dunkin' Donuts ang tawag? Kasi dinadunk nung mga locals yung donut sa kanilang coffee. Yes, that's correct. And correct me if I'm wrong, dito po sa Massachusetts, ang mga tao talaga, in New England, loyal sa Dunkin' Donuts. Ito talaga yung kanilang coffee in the morning. Nagkaroon daw po ng study before na mas tinatangkilik ng mga locals dito ang Dunkin' Coffee than Starbucks. Yun ang sabi, ha? So ewan ko kung hanggang ngayon. Parang naman, kasi di ba nung pagpasok natin kanina sa Dunkin', parang magkakakilala sila. Tapos parang very talaga sila. Yung parang part na ng routine nila na to go there sa branch na yun. Para it's really a community. Hindi lang coffee and donuts, but a community. So ayan, we're going to eat. Ang bait, ha? Kasi tinanong niya kanina, bakit daw po ako nag-shoot?
Sabi ko, I have a vlog. So sabi niya, I'll give you a free donut. And this is something that I wouldn't say no kasi napakababait po nila doon. Ayan o, let's eat. May Boston cream. Tapos dito pa rin Fenway Park, the home of the Boston Red Sox. Kasi the Red Sox runs on Donkey. Ayan, we're going to enjoy our breakfast. Hello! So, nandito tayo sa Back Bay Fence or Fenway Community Garden. So, dito naman, ang concept po dito, yung mga organizations, pwede silang kumuha ng space para taniman. Ganun yun. Kaya pala, iba-iba yung tanim. So, parang dito, to the Fenway Victory Gardens. Diba? Iba-iba yung tanim. So, it can be ornamental, it can be herbs, vegetables. So, yung iba, ayan, may mga numbers. Kung ikaw yung may-ari nito ni B, 7 to 18, nagpupunta sila dyan para magtanim-tanim. Siguro, kaya may mga ganito because kung halimbawa sa apartment ka nakatira sa condo and you enjoy gardening, yes. In fairness, ang ganda naman, 'di ba? Kasi gardening is an art. Magandang concept. Yes. Ayan, tignan mo 'yan sa hinaharap. Oh, ang ganda ng hinaharap. Yung tree na 'yan, 'Di ba? So, ayan lang po. If you enjoy nature, if you enjoy gardening, isa po ito sa mga lugar na pwede mong bisitahin. Dito sa Boston, this is just across, malapit lang, parang 2 blocks from Fenway Park. And ang pinakamaganda, it's free. Masarap mag-morning or afternoon walk dito. tapos it's beside the, river ba yun? Yes. May river pa. Yes. Okay, we'll enjoy our walk at the garden, at the fence, Back Bay Fence. Ayan, so for lunch, nandito tayo sa North End or Little Italy. Ang restaurant na to is Limoncello. Nandito kami sa patio nila. Maganda ang service so far. Very welcoming. Yes, very, very welcoming po sila. So, magla-lunch na kami ha. Hindi ko na po iisa-isahin sa inyo yung... Kasi gutom na gutom po kami, ang layo ng nilakad namin. Meron kaming fettuccine, squid ink, lobster ravioli, spaghetti and meatballs, saltimbocca alla romana, lasagna, and pan-seared scallops with baby arugula. Okay? We'll enjoy! Akala natin makakarating na kami sa Quincy Market, pero dito pa lang sa kanto, nakakita kami ng dessert shop, Dolce. So they have assorted Italian pastries, gelato. So titikman namin itong kanilang tiramisu because in this store, they have 33 flavors of tiramisu. But we ordered the classic, and then on the other fridge, nakakita ko ng limoncello mascarpone. So we will enjoy our dessert here at Little Italy. Ito na lang ang titikman ko. Sarap. Nung tiramisu, bakit quiet ako dito? Dry kasi. Oo, dry. Hindi naman po nila kasalanan yan. Kasi nandun sa loob na ref eh. So baka hindi napapansin ng customer. Ito kasi tiramisu naka-enclose sa plastic container. So it retain its moisture. Kaya kung nagbabalak po kayo magtayo ng dessert shop, makikita nyo dun sa Chef RV, di ba? Each slice of cake nakalagay sa plastic container to prevent it from becoming dry. But flavor-wise, this is good. Tuyot lang. Oo, masarap yung pinaka-lemon, niya? Yes. Anong tawag dito? Icing. And lasa mo yung mascarpone and limoncello. Okay, we'll enjoy our dessert.
Pick me up, pick me up. Yun ang ibig sabihin ng tiramisu. 'Di ba? So ang sarap. Kaya naman, pumick up pa ako ng isang flavor doon. This is the limoncello tiramisu. Ang sarap. Parang feeling ko, yung 33 flavors na yan, masarap lahat. Kaya na-inspire tuloy akong gumawa ng tiramisu. Different flavors. Siguro order sila dito sa Dolce. Yung mga tiramisu na lang. Yes. Then the tea, para moist talaga. Moist. So, gumawa tayo siguro ng tiramisu na moist, presentable, pwede mong ibenta, pwede mong ipakain sa mga bisita mo. And gumamit tayo ng medyo authentic na recipe. Wow! Ito ang Haymarket Fruits and Vegetable Market. Ayan o, makikita mo, dito ako namimili dati every weekend. Mamamakyaw na ako ng gagamitin ko for the entire week. Kasi napakamura po ng mga produce dito. Bakit mura? Kasi daw, etong mga tinda na to, mga wholesale yan na surplus dun sa mga bagsakan ng vegetables and gulay around Massachusetts. So dito dinadala pag weekend, binebenta nila at a lower price. So halika, mag-ikot-ikot tayo dito. Pero wala po akong bibilihin ha dahil hindi na po ako dito nakatira. Ayan o ang mangga. Diba? Mangga. Dito sa gitna, kung meron pa, may bilihan ng seafood. Ang strawberry o 2 for 5. Sa grocery store, $6 ang isa niyan. Oh wow! Grabe ang pakwan o $7 ang isa, sobrang laki. Ang mumura ng tinda. Oo, 2 for 3. Grabe tomatoes. Tignan nyo po yung bell pepper. Kasing laki po kasing haba ng mukha ko. So, ang ganda dito, kasi ang purpose po nito, kaya nila binebenta at a discounted price, is also to reduce food wastages. Diba? May mga ganun po silang mga interventions. Ay, eto! Nandito pa! Ito yung raw bar. Diba? May oysters, may clams. Ang sarap-sarap. Pero ngayon po, wala ako sa mood kumain yan. Kasi medyo nag-a-acidic ako. So, ayan, napakita ko sa inyo, nakakatuwa, di ba? O, pag bumisita ka sa Boston, you have the option na kumuha ng apartment, mag-Airbnb ka. Kung weekend ka papatak, bumili ka dito ng iluluto mo or kakainin mong gulay, prutas for breakfast. Ayan, so dito daw, every Tuesdays and Fridays, merong farmers market. Dito lang sa Copley Square, katapat ng public library. So, farmers market, straight from the farm, sila mismo, yung mga farmers mismo, ang nagtatayo ng mga stalls dito to sell their produce. Mostly organic. Ayan o, mga strawberries, ang ganda. Bumili tayo. Ano? So good. Sarap. Very natural yung lasa. Kasi nga, from farm to the stall. Tumingin pa tayo, may nakita ko dito maple syrup, Vermont maple syrup. Sige. Hello!
So kung ang Switzerland may Läderach, ang US naman may LA Burdick. So ito po ay parang artisanal chocolate store or chocolate brand here in America. And pwede ka mag-dine in dito, masarap ang kanilang hot chocolate. And dito sila sikat, ayun, sisilipin natin. Yung mga parang daga. Di ba ang cute ng daga? Ayan Napaka-cute. Bili natin si nanay nitong may hazelnut. Kasi mahilig si nanay no may mga nuts. Diba? So, ito $12 for an artisanal chocolate brand. Pwede na yon. Medyo mahal, pero you know, it's handmade. It's made of good quality ingredients. Okay lang na gumastos ka ng konti. Sa tsokolate po kasi, unfortunately, pag mas mahal, mas masarap. Kalimitan ha. Pero kasi sa Europe, yung Lidl na chocolates, di ba, kahit mura, masarap pa rin. Pero ito, bumili tayo. Ito may pistachio. Mahilig kasi si nanay sa mga nuts. And pareho po kaming hanggang milk chocolate lang yung kinakain sa ngayon kasi we have insomnia. Nahihirapan kaming matulog kapag dark. Ayan, so magbayad na tayo. Konti lang ang bibilhin ko kasi medyo mahal ya Jackson. For dinner, nandito tayo sa seafront and kakain tayo sa Legal Seafood. Actually, first time natin dito, di ba? So, ito daw Legal Seafoods. Nagsimula siya noong 1950s as a family-owned fish market or seafood market outside Boston. Ngayon, madami na silang branches, more than 20 na. So, ang sabi nung server kanina, they serve the best clam chowder. Tignan natin. Ay, ayan na, ang bongga. Oh my God. Wow! Ang bilis. Perfect na perfect. Fisherman's plate. Ito yung fish, cod, and then that's the lobster mac and cheese. Buong lobster yan. Isang buong lobster. And umorder din ako ng seafood, yung cold seafood na plate. Yan lang kasi busog pa po kami. Last dinner with Larry kasi uuwi na siya bukas. Ayan. First time ko kasi nakain. First time kang kakain ng mac dito. and cheese. Hi, ang sarap ng dinner namin. Alam nyo, ang fresh kasi, yung pagkakaluto, very straightforward. O, di ba yan ang word of the vlog, straightforward. Very straightforward, perfectly cooked yung mga seafood, perfectly seasoned. Ang pinaka nagustuhan ko dito is yung cold seafood platter. And para sa akin, napaka-reasonable din yung presyo niyan. Ayan o, parang $45 or $49 yung isang platter na yan. Everything was so good. So ako, babalik ako dito for the freshness of the seafood, for the good service, and syempre, yung lasa, yung para bang dun sa La Bernardin in New York na kinain nating Michelin star, dito, parang ganun yung lasa nung seafood preserved, perfectly cooked kasi and perfectly seasoned. Ayan, Legal Seafood pag nandito ka sa Boston. And may pahabol pa ha. I'm sure may mga magtataas ng kilay, pero marami na ako natikman na Boston clam chowder or New England clam chowder, but so far the best yung sa Legal Seafood. Totoo talaga yon ha. And $9 lang po ang isang cup. Maraming clams kasi yung sa iba, hahanapin mo ang clams and ang nangingibabaw ay patatas. Dito po nangingibabaw ang clams. So yon, subukan mo. Pati yung mac and cheese, lobster mac and cheese, sulit na sulit. Ang hindi ko lang nagustuhan, alam mo, yung hindi ako naka-order ng mas marami kasi po busog na kami. Hi! Nagde-dessert kami ng Ben & Jerry's ice cream. Iba't iba. Ito is vanilla and mint. Super good. Cookies and mango. Yung mango, pwede na. Fudge brownie.
Ultraviolet. Ano ba yung ultraviolet na yan? Akala ko siya ube, pero hindi pala siya ube. Parang coloring lang. Coloring lang. More like vanilla flavor. Okay, pero masarap naman. Pero masarap siya. Dito po, sikat na sikat yung Ben & Jerry's kasi ang kanyang factory, ang kanyang home ay nasa Vermont, katabing state ng Massachusetts. And sikat po yun because of the Ben & Jerry's factory and cheeses. So let's say cheese and good night. Good morning! It's our last day in Boston. So syempre, ngayon naman, bibisitahin natin yung aking school. Yung reason kung bakit ako napadpad dito sa Boston mga 15 years ago. Ito yung parang mga dorm, mga apartments. And dito po ako tumira sa Boswell Street. So, ay residences, ano ba? Mas sosyal. So, dito sa Boswell Street, this building, 14 Boswell, is exclusive for graduate students. Kasi, if you are planning to study here, ipadala ang mga junakis mo, or kung sino man, mag-inquire ka ng on-campus accommodation. Based on my experience, masulit. Kasi ito po ay fully furnished, microwave lang ang binili ko, and TV. And kasama na yung kuryente and tubig. Dati ha. Oo, pipicturan ko kasi syempre ang dami naming memories dito. Di ba tayo? Parang twice kami nag-visit dito na dyan kami tumira sa... Saan kakakain ngayon? Dito, yung may burger, may barbecue sa salita. Gusto mo steak, yung longhorn. Ay, yun. Gusto ko yun. O, diba? Dito talaga, class. Maganda talaga dun sa Chinatown. Buhay na buhay. Parang New York. Gusto niyo pumunta sa Bed Bath & Beyond? Kaya... Ay, magaganda tinda dyan, ha? Ano, be? Dito ka ba namimili dati? Siyempre, parang ano yun, yung si Chris Aquino, si Sharon, di ba? Yung pinakita niya kung saan siya nakatira sa Boston. Saan siya namimili. Dito ako namimili. Ganun ang gagawin natin sa'yo. Para tuloy-tuloy yung magsikat. Yung si Sharon, yung nagla-live na rin pala sa Boston. Dito ako, nire-record niya dito ako namimili. Saan? Diyan sa ano, bakal. Kauri mo si Sharon, si Chris. Ay, maganda siya. Ano ang bibilhin niyo dito? Ay, parang Mahal. 34. Gusto kong batiin si Tita Chit at si Tita Ellen. Silang dalawa ang kasama kong nag-house hunting. Kung saan-saan din kami nakarating ha, until nakita namin itong apartment na to. Ito yung apartment ko mismo, itong nasa corner na to, sa second floor. Maganda, it's a one-bedroom apartment. This is the living area. Tapos may kitchen. Pasasalamat ko kay Tita Chit dahil she's very generous. Kompleto ang aking kitchen appliances noon. Kahit mag-isa lang ako. From mixer, ice cream maker, food processor. Kasi po, yung maliit na kusinang yan, Day, maniwala ka't sa hindi, nagbe-bake ako ng dose-dose ng ensaymada, nirarasyon ko sa mga classmates ko, sa mga kapitbahay ko. Kasi, pag naho-homesick ako noon, that's what I do. I bake, I cook ng pambarangay. Tahimik dito sa building na to kasi puro nga graduate students. Dito naman sa tapat, mostly mga college. Diyan ang malalakas ang energy niyang mga yan. Tapos dito, ito yung walk ko everyday going to school. Actually, every night, kasi night class yun eh. 6 to 9 p.m. Kasi professional program, so karamihan sa mga kaklase ko ay nagwo-work.
Ayan, tapos bisitahin natin next yung school. Tignan natin kung bukas. Kasi summer ngayon, so walang class. Ayan, isang diretso yan. In fairness, ang ganda ng nilalakaran ko dyan. And ang bango ng hangin. So yan, that's where... Yes, ayan, didiretso tayo. Eto ang dating entrance. Nako, ewan. Change is good, may lobby na. Ayan o, food studies program. Floor 1. Oh my God. Eto yun, nirenovate na nila. Center for Food Studies. So dito po yung kitchen kung saan si Julia Child and si Jack Pepin nagluluto. Kasi ang founder nitong program na to is si Julia Child and si Jack Pepin, the masters in gastronomy. So ito ba yung yung pumasok tayo before? Yes, we can flash some pictures. I have a lot of pictures. Yes. Oo. Yes. Ayan o, food studies program. Dalawa lang. 122, 123. Kasi konti lang kayo. Konti lang po kami. And parang I'm the first international student na Pinoy na umattend dito sa program na to. May kaklase kong mga Filipinos, dalawa, pero born and raised in the US. Kasi po in the world, correct me if I'm wrong, there are only 3 schools that offer this program. First is in Italy, second is New York University, and of course, Boston University. Yun. And then ito, ginawa na nilang parang before, this is an open hall where they host mga events. Yes, ayan. Ibang-iba na. So modern. Yeah, very modern. So next, actually nag-email ako sa one of my professors, kaso nga walang summer program. So nakabakasyon sila. Malay nyo, pagbalik natin next time, maka-attend tayo ng professional program. Something like that. Kasi here at Boston University, because they are well connected to esteemed chefs in the US, nagkakaroon ng mga cooking and baking classes dito na ang nagtuturo yung mga sikat na chefs. Si Jack Pepin, before naka-attend po kami. Yes, and I have a signed cookbook of Jack Pepin and Claudia Rodan, yung famous author of Italian Spanish food. Ayan o, lahat ng natatanaw ng mga mata nyo dyan na buildings is Boston University. So this is the Mugar Memorial Library. Napakalaki niyan. Palagi ako nagla-library. Kasi di ba nga, when I applied for the gastronomy program, noong una akala ko magluluto kami. Yun pala, puro paperworks, puro reviews, puro research, puro mga, alam mo yung anthropology, history, naloka ako. So parang it took me a month or 2 to adjust. Thank you to my former professors kasi talagang they guided me. And ang laki naman talaga ng naitulong sa akin yan. Alam mo yung mas naging curious ako tungkol sa mga history ng pagkain, sa policy ng food, sa mga anthropology, bakit tayo kumakain, bakit kanin ang gustong kainin ng mga Pinoy, yung mga ganyan, yun yung pinag-aralan namin. And of course, yung nagkaroon ka ng masters in food, di ba ibang level, na hanggang ngayon nagagamit ko and naipagmamalaki ko. So dito, ang Boston University is located along the Charles River. So ito yung Charles River na yung nasa likod ng school. Ayan, so nakikita mo naman, di ba, ilog na yon. Meron ditong parang mini park na during the summer season, punong-puno yan. Actually, ayan, mga nakabilad na sila dyan.
So this is the Marsh Chapel. Every Sunday, religiously, I attend Mass here. So ito kasi, this is not just a worship place, but it's a community. Especially, maraming mga katulad ko, wala naman ako masyadong naging kabarkada dito kasi yung program talaga is medyo intense. So ang daming paperwork, ang daming mga research na kailangan mong gawin. So dito, nagkaroon ng community kasi after the mass, merong mga pika-pika, makikichika-chika ka, ganon. And ayun lang yung apartment ko, konting lakad lang. So kung ang New York ay merong Levan at ang Paris may Ladurée, ang Boston naman pinagmamalaki nila dito itong homegrown cafe bakery called Fleur. Ang owner po nito si Chef Joanne Chang is dito nag-aral, Harvard graduate. And mas naging sikat po siya nung ginawa niya itong sticky buns niya sa Food Network Throwdown. Naglaban silang dalawa ni Chef Bobby Flay at syempre, ito ang nanalo, si Chef Joanne Chang. So from one branch sa South End, dumami na po ang Fleur dito sa buong Boston. Meron na din po yan sa Cambridge. So we ordered the best sellers. Ito yung their version of Boston cream pie. Tikman nga natin. Uy, malambot. Uy, ang sarap. Is it moist? Yes. Very moist. Kasi each layer of the sponge, sinoke nila. So, para kang kumakain ng tiramisu eh. Kape na lang ang kulang, espresso and amaretto na lang. And then this is the chunky cookie. Personally, ganito kasi yung gusto kong cookie. Uy, may pahabol, may toasted coconut. Ganito yung gusto kong cookie, yung hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis, and then chewy style. So this is perfect for me. And then ito yung kanyang pinaka-popular na sticky bun. Parang cinnamon roll na mas madaming syrup and madaming mani. Parang totoo, lahat masarap. Akala ko kanina mukhang matigas. Pero, nandun yung perfect bite, the perfect texture, yung hindi siya sobrang lambot, at the same time, it's not dry and it's not tough. Nalalasahan mong premium ingredients ang gamit. Actually, totoo naman because I follow Chef Joanne Chang on Instagram, and talagang yung quality ng kanya mga products, real butter, real cream, real chocolate, real everything. O, diba? We're going to enjoy our dessert here at Fleur in Boston. Visit this if you're visiting Boston kasi masarap talaga. Kanina nasa Fleur tayo, yung kasabay namin sa pila, sinuggest nila that we try Bakey. This is also a bakery dito sa Boston with several branches. So, ang specialty nila is babka. Ito yung babka. Siguro dapat gumawa tayo ng recipe video nito. This is a Jewish pastry that actually originated in Europe, particularly in Eastern Europe ata, parang sa may Poland side. So makikita mo, very flaky, tapos fino-fold siya, na parang croissant. Braided, bine-braid. And ito daw is, traditionally, you eat it for breakfast or for dessert. So this is chocolate babka. Melt in the mouth. Yung nabasa ko nga, ano nga daw, ito parang in between cake and bread. Ito naman is the almond babka. Actually, first time kong makatikim nito. And alam mo yung maganda dito, di ba ang croissant, yung viennoiserie, minsan pag lumamig na, naninigas na, natutuyot na. This one, moist pa din. Maybe because it's the brioche. Of course, you have to use a good recipe of brioche and then fold it to achieve that flakiness. Masarap. So, subukan mo.
ako talagang na-curious ako. Kaya nung while walking, nakakita kami, halika, try natin doon. And masarap din siya with their fresh mint tea. Saka yung local mismo yung nag-recommend. Yes, recommended by a local. Taga dito sila sa Boston. So we're going to enjoy our merienda here at Bakey. Malapit na to sa hotel. So baka sakaling makapag-impake na talaga kami. Hello! Empake galore na. Ayan, naka-empake na ako. Bukas na lang syempre yung mahiwagang kumot ko. And yung unan ko, 'di ba, na hindi ko pwedeng iwanan. Ayan po. So thank you so much for joining us again dito sa Boston Vlog. Sana po na-enjoy ninyo yung pagbisita namin, yung pagbalik namin dun sa mga favorite places namin dito nung nag-aral po ako dito 15 years ago. And mga new discoveries, new restaurants, new places, and this new hotel. Ayan, sana po na-enjoy nyo. Sending love po sa lahat ng kababayan natin na nandito sa US, sa Boston, sa New York, at sa buong Amerika, at sa mga relatives namin na nasa Cleveland, Ohio, sa Florida. Hello sa inyong lahat. Sending love po sa inyo. Next time, promise po yan, bibisita kami sa ibang state. And hopefully, we can arrange a meet and greet. Kasi po, Diyos ko, 10 days lang po kami. 10 nights. Kasama na po, plus yung biyahe pa, 'di ba? Yung pag-a-adjust pa sa jet lag. Tapos, inulan pa kami sa New York. Kaya talagang pasensya na po dun sa mga hindi po namin napagbigyan. Ang dami pong dinner and lunch invitation. As in, sobrang dami, di ba? As in, para bang kung tinanggap lahat na koday, wala na kaming ginasto sa pagkain. Pero kung meron lang po talagang oras, but there's always next time. And again, sending love to all of you. Thank you so much sa pagsubaybay. Bye! See you in Manila!